Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw po mga kamorkada. Ako nga po pala si Darlene, isang call center agent mula Laguna. Panganay ako at may isang bunsong kapatid na isang architecture student. Tricycle driver ang papa ko at college professor naman ang mama, pero sa isang napakasakit na pangyayari ay pumanaw siya 3 years ago dahil sa brain aneurysm. Nakakabigla. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang isang araw lang ay naghahapunan pa kami ng magkakasama, tapos kinabukasan ay mababalitaan ko na lang na isinugod na siya sa ospital. Simula nang mawala si mama ay ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya namin. Mahirap pero kinakaya ko para sa papa ko at sa bunso kong kapatid. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang aking istorya bilang isang panganay. Sumagot ka, please. Asan ba to? Nakasilent na naman ba cellphone ito? Hello? Lucas, inom tayo. Lakas mo naman. Bakit? Anong meron? Natanggal ako sa trabaho. Ha? Nagulat din ako eh. Putik sila. Kailan last day mo? Next month daw. November? Gagi, magpapasko kang walang trabaho. Wag naman. Naghahanap na nga ako ulit ng bago eh. Ano na bang mga in-applyan mo? Kung ano-ano. BPO uli o yung mga social media manager, ganun. Sige, pag meron akong racket, babalitaan kita. Sa kaniyang racket-racket, samahan mo muna akong uminom. Saan ba? Sa inyo, syempre. Bakit hindi sa inyo? Hindi pwede. Hindi pa alam ni Papa na wala na akong trabaho next month eh. Kailan mo balak sabihin? Saka na, kapag may nahanap na akong ibang trabaho. Sure ka ba dyan? Oo, sa stress lang yun kapag sinabi ko eh. So, paano na? So, samahan mo na ako uminom, please. Gusto ko lang makalimutan lahat ng problema ko. Sunduin na lang kita sa inyo mamaya. Mga 9:00. Bakit mamaya pa? Nasa Alabang pa ako eh. Bakit ka nandyan? May date kasi ako. O sige, basta susunduin mo ako ah. Oo nga. O sige na, bye-bye na. Bye, lumandi ka responsibly. Noted, boss. Bye. Boom! Ay, anak ka ng... Ano ba, Ron? Ano yan? Bakit ang aga mo ata umuwi ngayon? Wala. Nagluluto na ako kasi may lakad ako mamaya. Magbihis ka na nga, ang baho mo. Lumabas na grades ko. Oh, puro bagsak. Grabe ka naman ate. No? Puro uno. Patingin nga. Ayan no. Ay wait, putik, naglalag na naman tong laptop ko. Mukhang sira na rin nga yung keyboard eh. Oo, di gumagana ibang keys dyan eh. Kaya kapag nag-dean's list ako, bekene men. Pag nakaipon ako. Yan! Thank you ate. Andyan na ata si Papa. Pa, tingnan mo grades ko. Bagsak. Ay, bakit pares kayo ni ate? Akala niyo agad bagsak ako? Ano ba yan? Eh no, puro uno. Pasado yon. Woo! At dahil dyan, magsaing ka na. Wala man lang premyo. Anong premyo? Kahit nga bagong sandals, hindi rin ako makabili dahil sa mahal ng tuition mo. Oh, sorry naman. Oo nga no, Pa. Ngayon ko lang din napansin, lumang-luma na pala yung sandals mo. Lagi kong gamit pamasada yan tuloy. Regalo pa ata sa'yo yan ni Mama eh. Oo, kaya hindi ko rin maitapon. Teka, ano yan? Nagluluto ka na? Opo, may lakad kasi kami ni Lucas mamaya. Kaya maaga ako naghanda ng hapunan.
Saan ang lakad nyo? Wala, sa kanila lang pa. Tatagay lang kami. Doon ka na matutulog o ihahatid ka dito? Baka doon na ako makitulog. Oh, sige. Teka, may band-aid pa ba tayo dito? Band-aid? Para saan po? May sugat yung paa ko dahil nga siguro dyan sa sira kong sandals. Wala na ata eh. Ron, lumabas ka nga muna. Ibili mo ng band-aid si Papa. Pingin ng pambili. Ito naman, $2 lang yun eh. Eh wala akong pera eh. Ubus na allowance ko. Kumuha ka dun sa wallet ko. Di bali pa. Sa susunod na sweldo ko, ibibili kita ng bago. Saka na muna, anak. Ang dami natin bayarin eh. Sa susunod na yung tsinelas, kaya ko pa namang pagtsagaan ito. Nagsusugat na nga yung paa nyo oh. Kaya pa yan. Papa naman eh. Yan na ata si Lucas oh. Darlene May! Aba, at talagang full name pa ah. Chong, good evening po. Oh, kumusta? Ayos naman po. Eto, pogi pa rin. Ay nako, nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Kumain na muna kayo bago kayo umalis. Yun. Hindi na pa. Ano ba yan? Doon na kami kakain. Tara na. Inom na inom ah. Bilisan mo na. Bye pa. Ingat kayo. Ingat pagdadrive, Lucas, ha? Opo. Ngayon pa talaga eh. Uy, okay ka lang? Hindi. Tara na, bago pa ako mag-breakdown dito. Mga kamorkada, napakabigat ng responsibilidad ko bilang panganay. Ako ang sumasalo ng halos lahat ng gastusin ko sa bahay at ako rin ang tumatayong pangalawang magulang kay Ronron. Sobrang nakakatakot isipin na susunod na buwan ay wala na akong pagkakakitaan. Hindi ko rin alam kung saan ako huhugot ng pera. Natatakot naman akong sabihin kay Papa yung sitwasyon ko dahil alam kong mag-aalala lang siya at papasada ng papasada para lang may gastusin kami sa bahay. Ayoko namang mangyari yon dahil simula nang mawala si Mama ay naging mas maalaga ako kay Papa. Senior citizen na kasi siya at ayoko nang masyado siyang napapagod at nasistress dahil may irrational fear ako na baka pati siya ay mawala sa amin. Dahil dito ay minabuti kong itago muna kay Papa na wala na akong trabaho. Isang cheesecake at large caramel macchiato for Madam Darlene. Huy, gagi ka. Sabi ko isang small na kape lang. Magkano yan? Sagot ko na. Sisingilin pa ba kita unemployed ka na nga next month. Huwag mo kang mayat maya banggitin. Pag ako talaga hindi nakahanap ng bagong trabaho, sisisihin kita. Oh, sorry naman. Ano na bang mga in-applyan mo? Itong isa sa Makati, BPO ulit. Okay na rin. Isang bus lang mula rito. Itong isa naman sa Pasig. Tapos alam ko may ina-applyan din ako sa Quezon City eh. Parang medyo malayo naman yata. May ina-applyan din ako parang social media content manager. Tapos sa Mandaluyong naman. Ang lalayo naman, Darlene. Mahihirapan ka mag-commute niyan. Pwede naman ako mag-bed space. Magkano rin yun? At least may trabaho, di ba? Hindi pwedeng wala kasi ang daming bayarin sa bahay. Tapos may tuition pa si Ronron. Pwede naman kitang pautangin kung sakaling kulangin ka talaga. Ayoko ng utang. Ito naman. Last option ko yon if ever. Paano kung hindi sa tinatakot kita pero kasi magde-December na. Madalang na yung mga company na nag-hire ng gantong buwan. Tapos madalas din kasi lagpas isang buwan bago mag-reply yung mga employer. Kung wala kang ipon, baka kailanganin mo talaga mangutang. Ewan ko na. Uy, huwag ka mag-breakdown. Basta sabi ko nga sa'yo kung ano mga kailangan mo, sabihan mo lang ako. Kasi naman kailangan ng bagong laptop ni Ronron. Tapos yung maintenance na gamot ni Papa. Tapos yung mga bill sa bahay. Yung baon ni Ronron, minsan ako na rin nagbibigay. Kasi sa pamalengke lang napupunta yung kita ni Papa sa pamamasada. Naawa na nga ako sa tatay ko. Hindi ko man lang mabili ng bagong sandals. Ako naman, naaawa ako sa best friend ko. Hindi man lang makabili ng kahit ano para sa sarili niya.
kailangang mag-provide para sa pamilya eh. Sige na, mag-apply ka na dyan. Applyan mo ng lahat. Meron at meron namang magre-reply dyan, no? Nakakapagod. Tangix, bawal ka mapagod. Panganay ka. Pucha, nagmahal na naman ang kuryente. Bakit lagpas 2K ngayong buwan? 300 sa tubig, 2K sa internet. Pakshit, ang dami. Ate, Oh, kasi di ba may remaining balance pa ako sa tuition? ngayong buwan na ba yun? Hindi pa naman, pero nag-email sa akin yung finance office eh. Hanggang next month daw kailangan na mabayaran. 10K na nga ba ulit yun? 12,500 ate. 12K? Oo. Oh, sige, sige. Ipaalala mo na lang sa sweldo. Okay, thank you ate. Ayun na pala si Papa eh. Kumusta ang biyahe pa? Ayun, ayos naman. Bumili ako ng tig-100 na tsinelas. Magpapaltos na yung pa ako eh. Basta pag nakuha ko yung sweldo ko, Pa, ibibili kita ng kagaya ng binigay sa'yo ni Mama. Naku, wag na. Okay na to. Kung ang bibilhin mo pa ay yung kagaya nung bigay ng mama mo, mahal yan. Pinag-ipunan niya pa yung regalo na yan eh. Eh di, pag-iipunan ko rin, Pa. Wag na. Ang dami nating bayarin, saka na yung mga luho na yan. Hindi naman luho yun eh. Ay sus, naku, wag na. Ito naman. Ay, wait lang, Pa. Check ko lang to. Shit! Yes! Ano yan? Wala po. Tatawagan ko lang po si Lucas. Labas po muna ako. Oh, Lucas, may interview na ako sa Lunes. shit! Totoo ba? Congrats! Hindi ka na unemployed next month. Saan yan? Sa Mandaluyong. Ang layo! Tapos Lunes pa? Aalis na lang ako ng maaga. Baka maligaw ako eh. Hindi ko pa naman memoryado yung mga sakayan dun. O sige, pero kita rin tayo bukas. Libre kita. Sige, sige. Thank you. Bye-bye. Bye! Mga kamorkada, grabe yung dasal at excitement ko para sa job interview na yon. Sa dinami-rami kasi ng mga inaplayan ko, yung kumpanyang yun lang ang agad na nagre-reply. Confident naman ako sa posisyon na inaplayan ko at dahil malawak na rin naman ang experience ko, ay malaki ang tiwala kong matatanggap ako. Buong weekend ko yatang minamanifest yun. Ilang santo na ang inalayan ko ng dasal para bigyan ako ng panibagong trabaho. Sabi ko pa nga, ipapasko na sana nila sa akin. Patapos na kasi ang taon at ubos na ang pera ko dahil sa tuition ni Ronron at sa sandamakmak na bills sa bahay. Ayoko namang mas maging malungkot ito dahil wala kaming perang panghanda. Uy, parang bagay sa itong blazer na to ah. Sukat mo nga. Magkano? 1,599. Sakto to para sa interview mo bukas. Ang mahal? Wag na. Meron pa naman akong ibang blazer. Sige na, sagot ko na. Wag na. May gamit pa naman ako eh. Sige na, para sure na matatanggap ka. Magpasok mo pa lang oh. Matik, tanggap ka na. Sira ulo. Tara na. Hanap tayo ng pwedeng kainan. Sure ka na. Libre ko na oh. Bagong damit. Ang kulit. Sige na nga. Tara, lakad na lang tayo. Iniisip ko pa rin kung paano akong pupunta sa Mandaluyong. Sumakay ka ng bus pa Magallanes. Tapos, Hindi ko na alam eh. Hindi ko rin memoryado Mandaluyong. Mag-maps ka na lang. kala ko naman alam mo. Feel ko sasakay na lang ako ng MRT tapos magubok na lang ako ng motor papunta dun sa office. Bakit kasi ang layo? Anong oras ba yung interview mo? 9:00. Lah, gagi. Dapat sobrang aga mo nga alis sa bahay niyan.
Kaya nga eh. Lunes pa naman. Dasal-dasal na lang talaga na hindi ganun ka-traffic. Pag sinuswerte ka nga naman. Nagpas alas 8 na. Paano ba to? Malilate na ako. Sumagot ka, please. Hello? Pagbaba ba ako ng Pasay, saan ako pwedeng sumakay pa Mandaluyong? Ha? Bakit ka dyan bababa? Sa Magallanes ka bumaba para diretso ka sa MRT. Ang traffic kasi, malilate ako nito eh. Alas 6 ako umalis ng bahay, pero hanggang ngayon nasa bus pa rin ako. Pasay? Saan ba doon? Tsaka, pwede ka bang bumaba doon? Ewan, tanong ko ba? Gagi ka. Kung nasa Pasay ka na, malapit ka na. Tiisin mo na lang ng konti. Pag bumaba ka sa kung saan ka man ngayon, baka maligaw ka pa niyan. Tapos lalo ka pang malate. Eh, ang bagal kasi ng usad eh. Open mo kaya yung maps mo para ma-check mo. Ang bagal kasi ng data ko, kaya nga hindi kita natawagan sa messenger eh. Paano kaya kung ipag-book na lang ako ng motor kahit hanggang MRT lang? Sige, wait lang. Try ko. Hulog ka ng langit. Teka, send mo muna yung location pin mo. Ha? Wait, try ko. Ayaw kasi talaga gumana ng data ko. Saan ko ipipin? Tsaka, wait lang pala. Tanungin mo muna yung konduktor kung pwedeng bumaba. Baka mamaya nasa gitna kayo ng kalsada eh. Nasa gitna nga. Gaga ka. Hindi ka pwedeng bumaba kung ganyan. Wait, pero tumatabi na kami. Ito na pala ata. O, tignan mo na. End call ko na, Dar. O sige, tatawag na lang uli ako. Okay, ingat ka. Okay, bye. Magallanes! Yung mga bababa na Magallanes na po. Bababa po. Shit, malilate na ako. Ate, excuse me po. Saan po yung MRT station? Akit lang po kayo dyan sa hagdan, ma'am. Tapos kanan. Pagdating nyo dun sa kalsada, kumanan kayo uli. Pag nakita nyo yung mall, andun yung MRT. Okay po, thank you po. Kit ng hagdan. Tapos liko sa kanan. Excuse me po, makikiraan lang po. Kuya, excuse po. Nagmamadali yung tao eh. Pagdating sa kalsada, di ko uli sa kanan. Ay putek, dahan-dahan naman. May pedestrian eh. Ayun na yung mall. Diyos ko, late na ako. Kuya guard, saan po yung daan pa MRT? Akit lang po kayo dyan, ma'am. Akit lang po. Opo, akit lang kayo dyan sa escalator. Makikita nyo naman kasi sobrang haba ng pila eh. Shit, marami pong tao. Oo, ma'am. Lunis kasi. Saan ba kayo pupunta? Sa Mandaluyong po. Ilang stasyon lang naman yun. Kaso, bilisan nyo na lang ha. Pumili kayo kasi marami ng commuter. Sobrang haba na po ba ng pila? Oo, ma'am eh. Shit, sige po. Thank you. Hello? Pwede mo ba akong ipag-book ng motor? Andito na ako sa MRT. Ha? Bakit pa eh? Andiyan ka na pala sa MRT. Just in case lang, kasi sabi ni Kuya Guard, sobrang haba raw ng pila eh. Naglalakad naman ako punta sa station para lang kung sakaling sobrang haba talaga, magmamotor na lang ako. Pero mas mabilis sa MRT. Eh late na ako eh. Kung pipila pa ako ng mahaba, patatagalan pa rin ako. Please, Lucas. Desperado na talaga ako. Kailangan ko tong trabaho na to. Ay, sige na. Wait lang. Thank you. Pero tignan mo rin muna yung MRT ah. Okay, malapit na ako. Anak ng... Bakit? Lucas! Sobrang haba ng pila. Eto na, looking for rider na tong app. Late na ako. Halos 9 na oh. Try mo i-text yung recruiter. Sabihin mo, malilate ka gawa ng traffic. Sige. Putek kasi ang aga-aga ko na nga umalis. Late pa rin. Ayan na, bumaba ka na, may rider na. Okay. Kinakabahan na ako, Lucas. Late na ako. Baka mga alas 10 na ako makarating dun.
Baka naman mapapakiusapan mo yung HR. Hindi mo naman kasalanan yung traffic eh. Na-anxious na ako. Kailangan ko tong trabaho na to. Ang dami naming bayarin. Halos wala akong ipon dahil sa dami ng gastos namin. Ang laki ng tuition ni Ronron. Ang liit ng kita ni Papa. Tapos mawawalan pa ako ng trabaho. Tapos magpapasko pa. Huminga ka muna. Kumalma ka. Nagsaspiral ka na eh. Basta pumunta ka doon, pakiusapan mo yung HR. Kaya pa yan. Okay. Wait lang, ito na si Kuyang Ryder. Please, pagdasal mo ako, Lucas. Kinakabahan talaga ako. Hinga, kumalma ka. Kaya mo yan. Sige na. Thank you po, Kuya. Saan kayo, ma'am? Kuya, interview po. Anong pangalan nyo, ma'am? Darlene Morales po. Morales. Kanina pa pong alas 9 yung schedule nyo eh. Lagpas alas 10 na, ma'am. Kuya, na-traffic po kasi ako. Baka naman pwede pang isingit. Nako, ma'am. Ako papagalitan pag pinasingit ko kayo eh. Dapat bumiyahe kayo na maaga. Kuya, umalis ako ng maaga. Promise. Sobrang traffic lang po talaga. Pasensya na talaga, ma'am. Late na kayo eh. Buti sana kung mga 10 minutes lang ganun. Kaso, anong oras na eh? Kuya, hindi na po ba talaga pwedeng isingit? Galing pa akong Laguna eh. Ganito na lang, ma'am. I-message nyo yung HR tapos pag pinayagan kayo bumalik, di ayun. Hindi ko kayo pwedeng papasukin kasi ang daming aplikante sa loob. Kuya. Sige na, ma'am. I-message nyo na lang. Ako mapapagalitan kapag pinapasok ko kayo eh. Kuya, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Ma'am, lahat kayo aplikante dito kailangan ng trabaho. Sila, dumating sila sa oras. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nakatitig sa kisaming madilim. Di alam kung saan ibabaling itong pagkahumaling. Mga matay kay hirap ipikit. Hindi mo kailangang magmukmok sa isang kwartong wala namang sagot sa mga tanong. Lumabas ka, tagay maglakad-lakad sa isang daan na may patutunguhan. Ikaw may nabibiyak, ika'y di nag-iisa. Lahat ay di pa huli. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nasa gitna ng pagtulog at pag-isip, walang tigil ang takbo
ay di pa huli. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Panganay. Mga kamorkada, umiyak na lang ako pagkatapos ng pangyayaring yon. Dala ng pagod, puyat at anxieties ko, nag-breakdown na lang talaga ako. Sobra-sobra ang panghihinayang ko. Oo, alam kong may iba pang mga susunod na pagkakataon at may iba pang trabaho ang darating para sa akin. Pero mahirap maging positibo kapag gipit at malaki ang pangangailangan mo. May pamilya akong dapat buhayin at may kapatid akong dapat pag-aralin. Sa bigat ng responsibilidad ko bilang panganay, wala akong oras para tumigil sa paghahanap buhay. So, anong plano mo? Hindi ko pa alam eh. Nag-reply ba yung HR? Hindi na. Marami ka pa namang ibang in-applyan eh. Meron at meron magre-reply dyan. Kaso nga kasi, baka January na sila mag-reply. Lahat pa naman ng ipon ko nagastos ko sa pampapagamot at pagpapalibing kay mama. Wala akong kahit anong pera. Sabihin mo na kaya kay Chong. Ayoko, mag-aalala pa yun eh. Sabi ko nga sa'yo, papautangin muna kita. Utang? Pa! Para saan yung utang? Sa ano po? Yung ano, pa, K-pop. K-pop? Yung mga lalaki mo? Grabe naman yung mga lalaki ko, pa. Ang dami mo namang lalaki, Darlene. Gagi. Pero ano ba yun, Nak? Bakit ka mangungutang para sa K-pop na yan? Ano po kasi, may ano, pa, may concert po sila eh, ang mahal ng ticket. Oh, eto, pandagdag. Pa, wag na. Luho ko naman yun. Ako na bahala. Sige na, hayaan mo na. Minsan lang ako makapagbigay ah. Wag na pa. Wag na, Chong. Ako na pong bahala. Sigurado ka? Oo naman, Chong. Ay sige, uuna na muna ako, mamamalengke ako. Sige pa, ingat kayo. Tara, open mo laptop mo. Maghahanap ulit tayo ng trabaho. Nakokonsensya kasi ako kapag nagsisinungaling ako kay Chong. Sa tingin mo ba ako hindi? Bakit hindi mo sabihin? Last day mo na bukas. Magtataka yun kapag napansin niyang hindi ka na pumapasok. Kasi alam kong pag nalaman niya, isusubsob niya sa trabaho yung sarili niya. Papagurin niya yung sarili niya. I-stressan niya yung sarili niya para lang may pambayad kami sa mga bayarin. Para hindi kailangan tumigil ni Ronron sa pag-aaral. Nawalan na ako ng isang magulang. Kaya hanggat kaya ko, gusto kong alagaan yung isa na nandito pa. Hindi ko magagawa yun kung lulunurin niya yung sarili niya sa trabaho. Sorry. Tara, tulungan kita maghanap ng trabaho. Saan ko ba pwedeng itago tong mga gamit na to? Ihabilin ko na lang kaya muna kina Lucas. Lucas, pwede ko bang ihabilin dyan yung mga gamit ko? Sa office, baka kasi makita nila Papa. Okay. Ang tipid talaga nito mag-text. Shit, hindi pa pala ako nagbubukas ng email. Nag-reply na yung ibang in-applyan ko. We regret to inform you that we will not be pushing through with your application. After careful deliberation, we have decided not to proceed with your... We regret to inform
Putek. Okay ka lang, ate? Parang problemado ka eh. Wala, stress lang sa trabaho. Magsaing ka na. Mamaya magluluto na ako ng ulam. Ate, may kailangan kasi ako mga bilhin na gamit para sa school. Pwede ba ako humingi ng pera? Magkano? 1,500. 1,500? Kailan mo kailangan? Ngayong linggo sana. Shit. Sige, mag-withdraw ako bukas. Okay, thank you. Sige na, magsaing ka na doon. Sasagutin ko lang to. Hello? Dar, gusto mo ba ng racket? May ganap ako ngayong Sabado. Kailangan namin ng tao sa set. Ano, di ka? San yan? Sa Santa Rosa lang yung shoot. Madali lang to. Extra ka lang. May 4K ka na. O libre pa pagkain, tsaka pamasahe. O sige, send mo sa akin yung details para ma-check ko. Tsaka pala yung yung bukas, yung tungkol sa mga gamit ko. Oo, okay na yun. Pumunta ka na lang dito. Sisend ko na yung details. Confirm mo agad kung game ka, ha? Okay, sige. Ate, ano to? Bakit nandito yung mga gamit mo sa office? Tsaka bakit ka nag-a-apply sa ibang trabaho? Ron! Bakit mo pinakikilaman yung mga gamit ko? Nag-resign ka na ba? Hindi! Natanggal ka ba? Wala ka ng trabaho, ate? Mga kamorkada, hindi ko magawang magsinungaling sa kapatid ko. Alam kong kahit siya ay kinakabahan sa sitwasyon namin, pero pumayag naman siyang hindi muna sabihin kay Papa na wala na akong trabaho. Ginugol ko ang mga kasunod na linggo sa paghahanap ng trabaho. Kada araw ay umaalis ako sa bahay para tumambay sa kung saan-saan para lang hindi magduda si Papa. Mabigat sa konsensya, pero hindi ko rin alam kung paano sasabihin kay Papa na wala na akong hanap buhay. Pa, alis na po ako. Hatid na kita doon sa terminal. Wag na po, pa. Okay na ako. Hahatid na kita, tapos diretso na ako sa paradahan. Hindi na, pa. Ox na ako, promise. Ako na lang hatid mo pa para tipid sa pamasahe. Huwag ka na, isang jeep lang sasakyan mo eh. Ang daya. Sige na, pa. Wag yun na ako ihatid. May dadaanan pa rin kasi ako. Sure ka ba? Late ka na oh. Parang dumadalas yung pagpasok mo ng late. Ano kasi, pa. Okay lang naman daw sa boss ko. Bago ba yung boss mo na yan? Parang ang bait ah. Napapansin ko hindi ka na masyadong nagre-reklamo sa trabaho. Ewan ko nga ba kung anong nakain ng boss ko. Biglang naging mabait. Sige na, pa. Una na po ako. Bye-bye. Dinalhan kitang bulaklak, ma. Sorry isang stem lang muna ngayon. Nagtitipid ako eh. Dito muna ako tatambay Mauubos na pera ko kakatambay sa mga coffee shops eh. Hindi naman ako makapunta kina Lucas ngayon kasi nasa shoot siya. Grabe no? Ang hirap pala. Paano mo nakayanan lahat ng to nung nandito ka pa? Lahat ng stress, lahat ng responsibilidad, lahat ng pagod, lahat ng trabaho. Ang bigat, ma. Simula nung nawala ka, kailangan kong akuin lahat. Akala ko kaya ko eh. Ang hirap pala. Hindi ko na alam, ma. Minsan,
Naiingit ako dun sa mga kaibigan ko na walang ibang inaalala sa buhay. Nagagastos nila yung pera nila sa sarili nila. May oras sila para gawin yung mga gusto nila. Nakakagala sila. Nakakapaglibang. Nakakaparty. Hindi ko kaya yun eh. Pakiramdam ko minsan, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kasi sa akin nakaasa si Ronron at si Papa. Huwag mo ko masamain, Ma. Hindi ako nagrereklamo. Kung pwede nga lang patigilin ko na si Papa sa pagtatrabaho eh. Kaso wala. Nasisaan ka pa kung kailan December. Magpapasko na nga kung walang trabaho. Magpapasko pa kung wala ka. Miss na kita, Ma. Ate, uwi ka na. Ano na naman kayang ginawa nitong bunso natin, Ma? Sige na, Ma. Una na muna ako. Balik na lang ako uli bukas. Oh, anong meron? Itong kapatid mo, wala na palang pera, hindi nagsasabi. Nag-text sa akin kanina, nagpapasundo kasi naubusan daw siya ng perang pamasahe. Hindi ko po kasi napansin na wala na pala akong barya. Tsaka may binayaran kasi ako sa school ngayon kaya naubos din talaga yung allowance ko. Bakit ka ba masyadong nagtitipid? Baka kung mapano ka niyan. Naiiya kasi ako humingi ng pera eh. Alam ko po kasing gipit na tayo ngayon. Ano ba naman yung humingi ka ng 20 para sa pamasahe, di ba? Tsaka, teka, bakit gipit? Anong meron? May nangyari ba? Ano? Darlene, ano? Hindi, kasi, Pa. Teka, umiyak ka ba? Ba't magayang mata mo? Ate... Anong meron? May hindi ba ako alam? Ano? Ilang linggo ko lang napapansin parang may mali sa inyong dalawang magkapatid eh. Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Ano kasi, Pa? Wala na po akong trabaho. Simula November po, wala na. Ha? Umaalis ka pa parati ng bahay ah. Kasi, Pa, nagkukunwari lang po akong pumupunta sa office pero sa totoo niyan, wala na talaga akong trabaho. Nagsinungaling ka sa akin? Araw-araw kang umaalis ng bahay, wala ka naman palang pinupuntahan? Sorry, Pa. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyo kasi alam kong mag-aalala lang kayo. Alam kong mamamasada kayo ng mamamasada para lang magkapera tayo at ayoko namang mangyari yun. Bakit hindi? Responsibilidad ko yun eh. Alam kong maliit yung kita ko pero kung kailangan kong kumayod ng kumayod, gagawin ko naman eh. Ayun na nga, Pa eh. Sa edad nyong yan, dapat nasa bahay na lang kayo. Nagpapahinga, pero hindi. Lagi pa rin kayong bilad sa init ng araw. Nagtatrabaho. At anong walang mali doon? Wala. Pero minsan kasi, natatakot ako na baka isang araw bigla na lang mangyari sa inyo yung nangyari kay Mama. Ayoko mawala ng isa pang magulang. Hindi ko kaya, Papa. Halika nga dito. Hindi mo kailangang mag-alala. Malakas pa ako. Kayang-kaya ko pa. Huwag mo agawin sa akin yung responsibilidad na tumulong sa pamilya natin. Sorry, Pa. Ako nga dapat ang mag-sorry kasi ako yung tatay pero ako pa yung palamunin mo. Hindi naman kayo palamunin, Pa. Kayo nga yung laging namamalengke eh. Anak, hindi mo kailangang akuin lahat. Hindi mo kailangang suluhin lahat ng kargo mo. Anong gagawin natin, Pa? Ang dami nating bayarin. Pagtutulungan natin. Mag-a-apply ka lang na mag-a-apply. Kung ano mang trabaho yung gusto mo, yung mga gastusin sa bahay,
Magagawan natin ang paraan. Okay po. Sorry ulit pa. Ay, tama na, ha? Tahan na. Mga kamorkada, napakalaking bigat ang nawala sa dibdib ko pagkatapos ng gabing yon. Siguro nga ay masyado ko lang pressure ang sarili ko. Masyado akong natakot sa magiging reaksyon ni Papa. At masyado akong nagtiwala na makakakuha ako agad ng trabaho. Dahil nga December ay bihira na talaga ang magre-reply sa mga job applications ko. Nairaos naman namin ang mga sumunod na linggo. Kumuha ako ng ilang mga racket, nagbenta ng ilang gamit, at talagang naging strict sa mga budget. Wala man akong trabaho sa ngayon, ay mas maluwag ang konsensya ko at mas enthusiastic sa paghahanap ng mga pagkakakitaan. Sinabi ko sa sarili ko na pagdating ng Pasko ay hahayaan ko rin munang magpahinga ang utak ko at i-enjoy ang celebration na ito. Dar, alam kong ayaw mo sa utang. Pero wala ka nang magagawa kasi na-transfer ko na yung pera. Sorry talaga, Lucas ha. Tatanggapin ko to, pero promise, babayaran kita. Naniningil na ba ako? Hindi pa naman ah. Eh basta, pag nakahanap na ako ng trabaho, ikaw ang una kong babayaran. Alam mo, panganay ka nga. Masyado kang nasanay na ikaw ay nagbibigay. Hindi mo na alam kung paano tumanggap. Aray ko naman. Real talk lang. Tsaka, bisperas ng Pasko, mag-relax ka nga. Mag-enjoy ka. Magpahinga ka. Thank you, Lucas. Bukas na lang yung regalo ko ah. Bakit hindi pa ngayon? Magmamano na ako. Loko. Ibabalot ko pa eh. Ano ba naman yan? O sige na, umuwi ka na. For sure, hinahanap ka na sa inyo. Nako, ayoko. Uutusan lang akong gumawa ng fruit salad dun eh. Tirhan mo ako ah. Pupunta ako sa inyo bukas. Ano pa nga ba? O sige na, una na ako. Sige na. Merry Christmas, Lucas. Bukas pa. Advanced ako eh. Merry Christmas, Dar. Merry Christmas, Papa! Merry Christmas, Ate! Merry Christmas, bunso! At Merry Christmas, syempre, sa aking panganay. Merry Christmas pa. Ay, wait. May regalo ako sa inyong dalawa. Ron, para sa'yo. Sa kaning laptop kapag may trabaho na uli ako. Nax, may bago na ako sketchbook. Thank you, Ate. At syempre, kay Papa. Dapat hindi ka na bumili ng regalo. Hindi naman kailangan eh. Kailangan. Ano ba to? Wow! May bagong pamasada na uli ako. Thank you! Thank you, Nak! You're welcome, Papa. Hindi nga lang siya yung same na brand ng sandals na pinigay sa'yo ni Mama. Ang mahal pala kasi talaga nun. Okay lang yun. Basta galing sa'yo, masaya na ako. Naks naman, ang bolero ng Papa ko. Seryoso yun. O sige na, tara na, kumain na tayo. Kain na na! Dahan-dahan sa pagkain, Ron. Mamaya may mapacho ka. Anong oras pala tayo bibisita kay Mama bukas? Maaga, kasi ayaw nun ng mga late. Tsaka pupunta rin ako sa bahay ng mga tropa ko. Makikikain ako. Sisimba muna tayo. Ay, oo nga pala. Mamamasko ako kay Lord. Sasabihin ko, bigyan ka na ng trabaho. Sabihin mo yung malaki ang sweldo. Yung pwedeng ipambili ng laptop. Kumain na muna kayo. Hinihintay kayo ng Noche Buena eh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring
Mga kamorkada, nairaos naman namin ng maayos ang Pasko. Laking pasalamat ko na lang talaga kay Lucas dahil sa lahat ng tulong niya sa akin at sa pamilya ko. February na ako nakakuha ng isang full-time job sa Makati. Ngayon ay stable na uli ang kita ko at nabayaran ko na rin yung mga pinautang ni Lucas. Kahit papaano ay may naiipon na rin ako at nakakalabas paminsan-minsan kasama sina Papa at Ronron. Mabigat pa rin ang responsibilidad na nakaatang sa akin pero para sa pamilya ay kakayanin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong programa at maligayang Pasko sa ating lahat. Bawat isa'y hanap pagmamahal na tulad ng sa may kapal. Pagtanggap niya ay bukal. Kaya ngayon aking ilalaan sa'yo pag-ibig ko. Gusto kong ikaw ang pinagkamasaya dahil ang iyong saya ay ligaya ko na gagawin na pinagkamasaya. Pasko ngayon kasama kita, mapupunong pag-ibig ang buong mundo. Ngayong Pasko, ito ang pinaka-masaya. Bawat isa'y hanap pagmamahal at tanging pinagdarasan. Bigat ng loob nating matanggal. Kaya ngayon ipalaganap sa mundo pag-ibig mo at pag-ibig ko. Gusto kong ikaw ang pinagkamasaya dahil ang iyong saya ay ligaya ko na gagawin na pinagkamasaya. Pasko ngayon kasama kita, mapupuno pag-ibig ang buong mundo. Ngayong Pasko, ito ang pinaka-masaya. Gusto
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Panganay.